Dear puso, kumusta na ang iyong kalagayan? Welcome na naman sa panibagong isang portion dito sa ating channel na Kuya Dance Channel, ang tinatawag nating Dear Puso. Hindi ako makapuso. Ito na lang. Yan. So, today guys, ito yung unang-unang episode ng ating bagong portion. Ulit-ulit ako dito sa Kuya Den. So ito yung mag-a-address dun sa usaping love life ng ating mga sender na naipon na rin doon sa ating dating page, yung Payo ni Densyo. At the same time, dito rin sa ating ngayong nag-i-exist na Kuya Dens. May mga nagsisend din kasi tsaka na-miss daw nila yung ganong usapan. Wala na tayong mga tips o kung ano pa man, usapan o nga naman. Nakita ko sa mga recent videos ko dito sa vlog, medyo nawala ngayon. So, ito na yung talagang mainstay na programa natin na magbibigay address doon sa mga problema nyong pang puso. Dear Puso. At ang ating letter sender natin ngayon ay tatago natin sa pangalang Miss Sweetset. Babae yung ating letter sender ngayon. At nireplyan ko na rin siya sa through PMs sa kanyang message na binigay sa akin. Okay, basahin na natin. Dear Kuya Dens, Tama lang po ba na ang isang lalaki ay magtampo, magdemand, magselos, samantalang nanliligaw pa lang siya sa akin? Minsan po kasi nakakainis na parang wala akong freedom, manliligaw pa lang po siya. Papayo naman po. Salamat, Miss Sweetset. So yun po ang ating kauna-unang letter sender dito sa ating Dear Puso. Ayan, ang problema niya, natanong niya sa atin kung tama ba daw na nagsiselos ng ang lalaki, rather, naliligaw o nagtatampo, nagdedemand, magselos. Ayan, parang nangyari kasi doon sa nililigawan ay nasisiki lang kanyang kalayaan. Well, anyway, kung ako ang tatanungin, bilang manliligaw, ay ang ibig sabihin kasi ng manliligaw ay sinusuyo mo o gusto mong makuha yung oo ng babaeng sinisinta mo. So, nanunuyo ka pa lang. Ano ba yung nanunuyo sa English? Nakalimutan ko. So wala ka pang karapatang mag-demand kasi nanunuyo ka pa lang. Wala pang kontrata kumbaga sumpan niya. Tapos wala ka pang karapatang kahit ano. Okay? Kaysa magtampo ka, magselos, mag-demand, wala pa yun wala pa yung binding ninyong dalawa na binibigyan ka ng karapatan ng babae na magawa mo yun sa kanya kasi nga nanliligaw ka. Okay? So ito dapat yung laging tatandaan ng mga manliligaw guys. Isa ito sa mga dapat yung pakinggan. Gaya nga ng sinabi ko doon sa 10 tips para manligaw. Kapag nanliligaw ka pa lang, inuulit ko, wala ka pang karapatan mag-demand, magtampo, magselos at kung ano-ano pa. Kasi sinusuyo mo pa lang yung babae. Damit pa kung sinusuyo mo pa lang siya, tapos nagde-demand ka na ng kung ano-ano, pinalalabas mo na kaagad yung tunay mong ugali. Hindi yan okay sa mga babae. It's a no-no. Okay? Kahit pa sabihin mo yan ay matagal ka nang nanliligaw. Hindi pa rin. Okay? Maliban na lang kung binigyan ka ng karapatan ng babae kahit hindi ka pa sinasagot in the term na mutual understanding ba yun? Kasi nagpaparamdam na rin yung babae na gusto niya pero hindi pa niya pinoformalize na magkaroon kayo ng relasyon. Magulong usapan. Ako, para sa akin yung MU, hindi mutual understanding yan. Magulong usapan. Hindi mo alam kung saan lalagay. Okay? So, bilang lalaki na nandiligaw, wala ka pang karapatan na kahit ano. Tandaan nyo yan, ha? Miss Sweetset, ina-address ko sa yung diretso. Yung manliligaw mo, kahit gaano katagal ng manliligaw yan, wala pa siyang karapatang ng kahit ano sa'yo. Kasi nanliligaw pa lang siya. Nasa iyo pa ang boses, nasa iyo pa ang command. Kung ano mangyayari, kung ano magiging meron kayo sa future. Kung meron mang relasyon o wala. Okay?
Pero, kapag kasi, may mga iba kasing lalaki na kapag nararamdaman nilang nabibigyan sila ng karapatan, yun na nga. Baka kasi, nabibigyan ng karapatan in the sense na nag-i-establish ka ng MU. Which is mali. Kasi, ano ba dapat ang next stage ng panliligaw kung hindi sasagutin, busted. Ganun lang naman yun Walang in-between doon. Na try mo lang, ganon. Walang ganon Kaya rin siguro minsan nagkakaroon ng parang power of something ang ibang mga guy na nililigaw kasi feeling nila entitled na sila dahil naramdaman nila binigyan nyo sila ng entitlement. Kung nagigets nyo yung ibig kong sabihin. So sana maparamdam mo doon sa lalaki na ang posisyon mo pa lang sa buhay ko ay manliligaw ko pa lang, nothing else. Okay, para maramdaman niya, sabi ko nga doon sa mga ibang nakakausap ko, 1 year, 2 years, nagde-demand na, meron nga akong pinayuhan dyan na iba, natutuwa nga ako doon. Sabi ko, kung talagang matatag, paabutin mo na matagal. Pinaabot ng 6 years. 6 years. They admit ngayon, maganda yung nila, status nila bilang magkasintahan. Okay, they are preparing. Baka maunahan pa nga ako. Patiin ko yun. Hindi mo na mapangalan. Okay? So, ipaintindi mo sa kanyang manliligaw pa lang siya. Kasi ang naiintindihan niya, base na rin sa pinapakita mong interaction sa kanya, is may entitled na siya na magselos, something like that, no? Hindi, ipaintindi mo sa kanyang, hindi pa. Wala ka pang karapatan, kapatid. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Sweet Scent. Hindi ko alam kung makakatulong. I-feedback mo na lang ako ulit sa message kung once na mapanood mo na tong episode na to, kung may follow-up ka pa. Okay? So, thank you very much sa pagsulat, Miss Sweet Scent, at salamat sa pagtitiwala dito sa tinatawag natin motion na Dear Puso. So, yun, ang unang-una nating letter sender sa portion na ito na Dear Puso. Ayan. Marunong na ako mag-ganyan. Okay. So, sa mga interesadong mapayuhan, mapag-usapan ng kanilang love life, pwede kayo mag-message again sa ating fan page. Okay. FB page doon sa Kuya Dens Vlog. Message nyo po. Lilinawin ko, i-message nyo po kasi pagka i-pinost nyo yan sa wall, mabubuking kayo kasi makikita ang pangalan niyo. Message nyo po para maging lihim. Lihim talaga. And then, bibigyan ko na lang kayo ng code name. Tapos, may message ba ko kayo kung feature na yung inyong love life dito sa portion na to. And then, makikita nyo na kung anong episode yung lalabas. And nga pala, gusto ko ring sabihin sa inyo na plano ko na magkaroon ng tinatawag na shout out portion sa banda. Dito ko siguro ilagay banda. Habang nagsasalita tayo, mayroon po flash na dyan. Mga ganun. Okay. Na mga pa-shoutout, hindi ko na babasahin. Babasahin nyo na lang dun sa screen na flash na lang na ganun. No, kung hindi naman nakaka-istorbo sa ating pag-uusap. So, flash ganun yung inyong shoutout. Kaya, gusto nyo magpa-shoutout ay maglalagay ako ng ang tawag dito, comment section doon sa FB page natin. Doon nyo isulat yung inyong mga pa-shoutout. Okay, kunyari, para sa episode 2, shoutout, may comment lang kayo dito, okay? So ang mga pa-shoutout lang, mga decente naman, bawal naman yung, baka may minumura na kayo, bawal yun. Okay? So, again, salamat sa pagtunghay, ng ating first episode ng ating bagong portion dito sa Kuya Dens, ang Dear Puso. Sa mga nakakilala sa akin, familiar kayo sa background sound at saka sa opening sound natin. Kasi that is my original composition na title ay Sulat Ko Para Sa Aking Puso. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko yan ng MV. Tapos i-post natin dito sa Kuya Dens channel. Okay? So, kaway-kaway, hi sa lahat ng mga nanonood. And of course, bakit parang anino? Kasi yung ilaw nandito, kaya rin ako nagsalamin sa silaw ako. Okay, yung aking setup lang dito, camera, mic, tapos ilaw, is na LED na nag-iisa. Next time, pag may budget na, may dalawa na yan, para hindi nagkakaroon ng shadow. Okay? So, para sa susunod, kita-kita ulit tayo, nood ulit kayo. Okay?
ng portion na ito na kung saan pag-uusapan nating matino, kahit mukhang hindi matino, okay, ang inyong mga problema sa love life. Okay? So this is it. Salamat. Don't forget sa mga bago nating nanonood. Ba't pa nakatingin ito yung lens? To subscribe to our channel. Pindot lang ng pulang button. Tapos, like videos. And share na rin mga kapatid sa ating mga kilala. Okay? So salamat sa pagtitiyaga. Etong muli ang inyong kuya na nagbibigay payo nga ba para sa inyong mga problema sa love life dito sa Dear Puso, Kuya Dens signing off. Ito pala lang.